Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Yan po. Ito po yung bagong pelikula na ginagawa ni Daryl Yap. Ang titulo po ay The Rapist of Pepsi Paloma. At yung sa poster po, nakikita po natin yung isang batang-bata. At pag unang tingin nyo, kala nyo si Maris Racal. Hindi po si Maris Racal yan, ha? At dito sa mga, tingin natin dito sa mga marites. Dito mga kababayan, tiningnan ko na rin ito. At yung babae nagaganap, malamang si Pepsi Paloma ang kanyang gaganapan, ay si ano po, akala nga nito si Maris. Hindi po si Maris yan. At hindi po si Aiza Sigera. Kasi sabi rito, former child star, si Aiza Sigera siguro yan. Hindi po. So ito daw yan si Red. Sino bang Red yan? Basahin nga natin. Ayan, mga kababayan. Red Bustamante. Red Bustamante ba? O, Red Bustamante raw mga kababayan. Pasensya na kayo, hindi ko kasi kilala yan si Red Bustamante. Pero ayon dito sa mga marites, nag-aaway-away pa. Yan daw ay si Red Bustamante. At sabi, magaling daw umarte yan si Red Bustamante. Sa side profile pa lang, yan mga kababayan, halatang-halata na dyan sa litrato na yan po ay si Red Bustamante. At matindi na ito mga kababayan, itong pelikulang ito ay siguro ako na ito po ay magiging kontrobersyal. Kasi hindi ko alam kung siguro laos na to si Daryl Yap. Kaya gusto niyang gumawa ng pelikula na kontrobersyal para mapansin. Siguro kasi kung gagawa siya ng mga pelikula na wala namang kadating-dating, lugi lang ang producer. Kaya ganitong pelikula yung gusto niyang gawin. Kasi mga kababayan, pag pinag-usapan itong Pepsi Paloma, alam na natin kung sino ang unang papasok sa isip nila, di ba? Na matagal ng issue na paulit-ulit nilang ibinabato doon sa mga pinagbibintangang rapist nga ng Pepsi Paloma na hindi naman napatunayan. Actually, kung napatunayan na sila nga, mabanggitin na natin pangalan, sila yung mga ilang membro ng TBJ. Kung sila talaga ay naging guilty sa pangre-rape kay Pepsi Paloma, malamang nakakulong na sila. Pero wala naman po nangyaring ganun eh. So, ito ay siguradong dudumugin, lalong-lalo na ng mga marites. Kaya ito ang pelikulang ginagawa ngayon ni Daryl Yap para kasi wala na, palaos na ata. Wala na siguro maisip na pelikula. Kaya ito na yung naisip niyang gawin. At ito mga kababayan, hitting two birds with one stone mga kababayan. Actually, 3 birds pa nga eh. Etong pelikulang ito, unang-una. Ito yung mga rason siguro kaya ito gusto niyang gawin. Unang-una, pwedeng sumikat uli siya. Kasi sa tingin ko, laos na eh. So, pwedeng sumikat uli siya dahil sa paggawa ng kontrobersyal na pelikula. Pangalawa, pwede siyang kumita. Kasi malamang dudubugin to eh. Kasi marami pa rin tao ang hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa urban legend. Urban legend yan mga kababayan eh. Kasi kung totoo yung nangyari at totoo yung binibintang dito sa ilang membro ng TBJ, di sana meron ng verdict galing sa korte o kahit saan mang sangay ng hudikatura. Di ba? Sa mga curious pa rin, panonoorin to. Kaya pangalawa, pwede siyang kumita. Karado, pasisiyahin niya yung producer na ito. May tanong pa nga ako eh, sino producer niyan? Sino ang magpupondo dyan? Mamaya tingnan din natin kung sino magpupondo nito. Kasi 3 birds, 4 birds in one stone nga eh. Pangalawa, kikita siya. Pangatlo,
Ito maaaring gamitin para siraan si Tito Sen, si Tito Soto. Kasi alam niyo naman, kapag ganito ang okay lang sana yung buhay ni Pepsi Paloma eh. Pero yung title The Rapist of Pepsi Paloma. So meron silang gustong patukuyan dito sa pelikulang ito. So ito malamang ay ginagawa para nga ito sarili ko lang opinion to mga kababayan Hindi ko sinasabing yun nga ang dahilan. Sinasabi ko lang ito opinion ko bilang nag-observe dito sa politika sa ating bansa. Sa tingin ko mga kababayan, ito ay isang malamang paninira o ginagawa para siraan si Tito Soto. Ayun ang pananaw ko mga kababayan, hindi ko sinabi na yun talaga yung dahilan. Pero malamang para sa akin, ayun yun. O bakit ko nasabi? Bakit kinakailangan nilang gumawa ng pelikulang ito at pagkatapos ay siraan si Tito Soto? Bakit? Tingnan nyo sa survey mga kababayan. Sa survey, si Tito Soto ay hindi po naalis sa top 5. Hindi na natin pinag-uusapan yung top 12 Top 5. Lagi po siyang kasama dyan sa top 5. Ang mga naglalaro dyan sa top 5? Si Tulpo, si Tito Sen, si Bongo, isa pang Tulpo. So halos sila lang ang nagpapalitan yan sa top 5. Okay? So etong pelikulang ito na i-direct ni Daryl Yap na best friend ni Amy Marcos, maaari talagang ginagagawin ito para sa para sa ganung purpose. Ilaglag si Tito Sen. Kasi mga kababayan, tingnan ninyo ito, base lang sa aking obserbasyon. Uli-ulit ko, hindi ko sinasabi na ito nga yung dahilan, pero sa tingin ko lang. Ngayon, ito. Si Tito Sen, gusto nilang ilaglag para etong si Amy Marcos ay pumasok sa top 12. Bakit? Nasaan ba si Amy Marcos? Ano ba lagi ang posisyon ni Amy Marcos pagdating po sa survey? Kung titingnan ninyo mga kababayan, si Amy Marcos naglalaro sa 12, 13, 14. 12, 13, 14. So, tagilid po si Amy Marcos. Si Bato kasama dyan, 12, 13, 14 yan. Halos silang dalawa magkasama. At tagilid po silang dalawa. Pwedeng may matanggal sa kanila, pwedeng may pumasok. At hindi pa masyadong medyo pagdating siguro ng eleksyon, talagang iingay yung iba pang mga mga sikat din na mga politiko na hindi po nasasama sa top 12. Habang palapit ang eleksyon, mukhang meron pang ibang papasok sa top 12. Pero ito si Tito Sen mga kababayan, kahit saan mo tingnan, hindi po talaga naalis. Kasi una-una wala namang bad record si Tito Sen Magaling po na na politiko at naging Senate President pa nga So ibig sabihin, talagang mahal siya ng taong bayan. Kaya ngayon may grupo na gusto siyang sirain para pumasok yung kandidato nila. Kasi tagilid na nga Siyempre pag bumaba si Tito Sen at medyo pumangit ang kanyang reputasyon, nasira po dahil dito sa pelikula, aangat yung isa na gusto nilang paangatin dahil tagilid nga Mukhang walang kapag-asa So yan po sa tingin ko ang dahilan kung bakit ilalabas etong pelikulang ito. Ang dami naman pwedeng pelikula Pwede naman kung gusto mo talaga at talagang gustong-gusto mo si Pepsi Paloma. Pwede namang pwede namang ang title mo The Life of Pepsi Paloma. Pero tingnan niyo mga kababayan, The Rapist of Pepsi Paloma. Diyan pa lang sa title, may gusto ng sirain mga kababayan. May gusto ng patukuyan. Saka, bakit ko naisip yan mga kababayan? Kasi tingnan niyo naman yung timing. Tingnan niyo yung timing mga kababayan, mag-e-eleksyon. Mag-e-eleksyon, tapos maglalabas ka ng ganitong pelikula na alam mo naman na may tatamaan na nandyan tumatakbo bilang senator. Huwag na tayong maglokohan, Daryl Yap. Huwag na tayong maglokohan. Ang daming pelikula Ang daming magagandang pelikula.
Ewan ko lang, hindi ka nasama sa Metro Manila Film Festival, siguro hindi ka talaga magaling, o kasi yung mga pelikula mo, mga wala rin sa ayos minsan eh. Eto, tingnan mo nga yung nanalo sa MMFF, yan pong yung Green Bones, na napakagandang pelikula, hindi mo ba kaya gumawa ng ganyang pelikula? Gusto mo talaga yung mga controversial? At makakasira ka pa ng kandidato para maipasok mo yung kandidato mo? Hitting four birds in one stone? Diba? So, eto mga kababayan, sa tingin ko yun po yung dahilan. Kasi mag-i-eleksyon na. Yung timing pa lang eh. Guys, yung timing pa lang. Kaya, nako, eto talaga si Daryl Yap. Kapag talaga mga kababayan palaos ka na. Gusto mong magpasikat uli. Mangyayari, gagamit ka pa ng ibang tao para umangat ka. Kumbaga, tatapa ka sa ibang tao para umangat ka. Sana hindi ka makarma sa gagawin mo. Tapos nag-comment siya, ito mga kababayan, meron siyang ipinost. Ito may pinost siya rito eh. Ito mga kababayan, sabi niya, may dokumento, buhay na testigo at magpapatotoo, hindi dapat masaktan ang hindi rapist ni Pepsi. Tama naman yan eh. Tama naman na hindi dapat masaktan. At wala namang sinasabing masasaktan. Kaso, kung may dokumento at may buhay na testigo, bakit ilang ang tanong ko sa iyo, Daryl Yap, bakit hindi nakulong yung mga pinagbibintangan ninyong rapist ni Pepsi Paloma? O baka naman ibang rapist, baka iba yung tinutukoy niya. Diba? Pero kasi pag once ang sinabi mong ganon, alam na agad ng tao eh. Kasi yung urban legend eh. Yun yung pinakalat ng mga marites eh. Diba? Na hindi naman napatunayan. So ayan mga kababayan, sa FB page ni Daryl Yap, talaga na mga inaano na niya. Talagang kontodo promote na siya dito sa sa pelikula niyang The Rapists of Pepsi Paloma. Ayan mga kababayan. At ito ay sa tingin ko mga kababayan, ito ay paraan na rin para talagang politika ito. Politika ito mga kababayan. This is a political move. Para, syempre, alam nyo na, yung best friend ni Daryl Yap, kahit pa paano umangat at medyo bumaba, etong si Tito Sen na namamayagpag, dyan po sa mga surveys sa pagiging senator. Mga kababayan, panonoorin nyo ba to? May nag-post po na isang BBM supporter, sabi niya, hindi ako magsasayang ng oras, hindi ko yan panonoorin. Ano yan, paninira kay Tito Sen? Di ba? Kaya, abangan natin to. Tingnan natin kung marami pa mga reaction tayong maririnig, marami pa tayong mababalitaan tungkol dito. At hindi natin alam kung magsasalita TVJ tungkol dito. Pero alam ko, hindi pa masinin ng TVJ to eh. Kasi once na pinansin mo to, mas lalong sisikat itong tulongges na to. Na talagang gustong bumaril eh. Pag baril niya, maraming tama eh, maraming babagsak eh. Kaya, sana lang, ay walang gaba na tumama. Pag baril mo, baka sa'yo bumalik yung bala. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Update ko kayo sa ano pa mga balita tungkol dito. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.